Tumakas ako. Huwag nating pagandahin ang salita. Hindi ito soul-searching. Hindi ito vacation. Ito ay pagtakas. Tumakas ako sa divorce papers na nasa mesa ko. Tumakas ako sa opisina na sumisipsip ng kaluluwa ko 14 na hours a day. Tumakas ako sa sarili ko. Binili ko ang tiket papuntang Philippines dahil sa isang litrato sa Instagram. Turquoise na dagat. Puting buhangin. Isang babaeng nakaupo sa duyan, hawak ang coconut, mukhang payapa. Sabi ko sa sarili ko, bibili ako ng kapayapaan na yan. Pero ang Instagram ay sinungaling. Ang Key Paraiso ay may presyo at mukhang kulang ang binayad ko. Puerto Princesa Airport. Tanghali tapat. Paglabas ko ng pinto, sinampal ako ng init. Hindi ito ang init ng sauna na nakaka-relax. Ito ay init na galit. Ang damit ko ay dumikit agad sa balat ko. Ang makeup ko ay natutunaw. Amoy usok. Amoy pawis. Amoy lansa. Sumakay ako ng van. 6 na oras na biyahe papuntang El Nido. Siksikan. Ang katabi ko ay isang backpacker na hindi naligo ng 3 araw. Ang driver ay nagpapatugtog ng techno music ng full volume. Ang kalsada ay liko-liko. Nasusuka ako. Gusto kong umiyak pero wala ng tubig ang katawan ko dahil sa pawis. Just breathe, Clara, bulong ko. Nandoon ka na. Malapit na ang resort. Pero hindi ako nag-book sa luxury resort. Gusto ko ng authentic experience. Gusto ko magtago. Kaya nag-book ako sa isang eco homestay sa isang liblib na barangay. Sibaltan Village. Malayo sa crowd. Bumaba ako sa van. Walang bellboy. Walang welcome drink. Ang sumalubong sa akin ay alikabok at tahol ng aso. Ma'am Clara. Lumapit ang isang babae. Nasa 50. Payat. Maitim ang balat sa araw. Naka-duster lang. Ito siguro ang owner. Nanay Elena. Ngiting-ngiti siya. Kulang ang ngipin niya sa harap. Welcome po. Ako si Nanay Elena. Halika, buhatin ko bag mo. Kinuha niya ang Rimowa luggage ko. Mabigat yon. Puno ng designer clothes na hindi ko naman masusuot dito. Nahiya ako ng kaunti. Pero hinayaan ko siya. Pagod na ako. Naglakad kami sa lupa. Maputik. Ang gulong ng maleta ko ay nag-init. Nakita ko ang resort ko. Hindi ito villa. Ito ay isang kubo. Hot. Kawayan ang dingding. Dahon ang bubong. Maliit. Madilim. Pumasok ako. Mainit sa loob. Walang aircon. Isang electric fan lang na kinakalawang. Ang kama ay manipis. May kulambo, mosquito net na may butas. Nasaan ang banyo? Tanong ko. Tinuro ni Nanay Elena ang labas. Sa likod po. Ma'am. Buhos lang po tayo ha. Mahina ang tubig. Buhos. Bucket bath. Tinitigan ko siya. Seryoso ba siya? Nagbayad ako ng dollars para maligo gamit ang tabo. At saka ma'am, dagdag niya. Wala po tayong kuryente mula 6 hanggang 6 yan. Solar lang po kami sa gabi. Bumagsak ang balikat ko. Walang kuryente. Ibig sabihin walang charge ang phone. Walang internet. Kinuha ko agad ang iPhone ko. Tiningnan ko ang signal bar. Edge. O minsan no service. Panic. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa init. Kundi dahil sa withdrawal. Kailangan kong makita ang Facebook ni Mark, ang ex-husband ko. Kailangan kong malaman kung masaya siya. Kailangan kong makita kung may nag-email sa opisina. Kailangan kong mag-post ng story para isipin ng mga kaibigan ko na nag-enjoy ako. May wifi ba? Tanong ko. Desperada. Umiling si Nanay Elena. Wala po, ma'am. Sa bayan pa po, mga 30 minutes na lakad. Pero mahina din. Umupo ako sa kama. Tumunog ang kawayan. Craig. Naiwan kami ni Nanay Elena. Pahinga ka na, ma'am. Tawagin kita pagkakain na. Lumabas siya.
Naiwan akong mag-isa. Ang tahimik. Sobrang tahimik. Walang ugong ng kotse. Walang notification bell. Ang naririnig ko lang ay ang alon sa malayo at ang tilaok ng manok. At ang boses sa utak ko. Tanga ka. Clara. Ang tanga mo. Bakit ka pumunta dito? Akala mo ba gagaling ka dito? Tignan mo ang lugar na to, madumi. Mainit. Mahirap. Bagay ka dito. Dahil ang buhay mo ngayon. Basura din. Binuksan ko ang maleta ko. Nilabas ko ang laptop. Walang silbi. Nilabas ko ang Harrier. Walang silbi. Dinala ko ang buong buhay ko sa syudad. Pero wala itong halaga dito. Humiga ako. Ang init ay parang kumot na sumasakal sa akin. Ang mga lamok ay nagsimulang umaatake. Pinalo ko ang braso ko. Pak! May dugo. Dugo ko. Nagsimula akong umiyak. Hindi ito ang nasa brochure. Hindi ito ang i-eat pray. Love moment ko. Ito ay impyerno. Gusto kong umuwi. Gusto ko ng aircon. Gusto ko ng cold brew coffee. Gusto ko ng ingay ng traffic para matakpan ang ingay sa utak ko. Lumabas ako ng kubo. Nakita ko si Nanay Elena sa labas. Nagwawalis ng bakuran. Kumakanta siya. Nakangiti kahit pawisan. Nainis ako sa kanya. Bakit siya masaya? Wala siyang pera. Wala siyang kuryente. Ang bahay niya ay gawa sa damo. Anong karapatan niyang maging masaya habang ako, na meron ang lahat, ay gustong mamatay? Fake yan, bulong ko. Nagpapanggap lang siya. Bumalik ako sa loob. Isinara ko ang pinto na gawa sa sawali. Nilock ko, kahit alam kong kayang sipain ng kahit sino ang pinto na to, kinuha ko ang journal ko. Nagsulat ako. Ang tinta ay humalo sa patak ng pawis at luha. Day 1. Mali ang desisyon ko. Ang lugar na ito ay isang pagkakamali. Walang signal. Walang connection. Walang buhay. Mamatay ako sa inip dito. Hindi ko alam na ang ipagkamatay na kinakatakutan ko ay siya palang kailangan ko para mabuhay ulit. Ikalawang araw. 6:00 ng umaga. Gising na ang buong barangay. Ang manok, ang aso, ang mga mangingisda. Wala ba silang snooze button dito? Bumangon ako. Ang ulo ko ay masakit. Wala pa ring kuryente. Ang electric fan ay nakatayo lang, parang rebulto ng pagkabigo. Ang pawis ko kagabi ay natuyo na sa balat ko. Malagkit. Kinuha ko agad ang cellphone ko. 15% battery. No signal. Nagsimula na ang panic. Hindi ito simpleng inis. Ito ay takot. Kailangan kong malaman kung may email ang boss ko. Kailangan kong malaman kung nag-message ang abogado ko tungkol sa divorce settlement. Kapag hindi ako online, pakiramdam ko ay nawawala ako. Para akong astronaut na naputulan ng tali sa space. Lumulutang sa wala. Lumabas ako ng kubo. Suot ko ang oversized shirt at shorts. Hindi na ako nag-ayos. Naglakad ako sa labas. Ang araw ay sumisikat pa lang pero masakit na sa mata. Nakita ko si Nanay Elena sa may poso, water pump. Naglalaba. Good morning, Ma'am Clara. Kape, alok niya. Saan may signal, tanong ko agad. Walang good morning. Walang thank you. Tinuro niya ang isang mataas na parte ng lupa, malapit sa batuhan. Doon po sa may burol, ma'am. Minsan meron. Pero mahina. Tumakbo ako. Hindi ako naglakad. Tumakbo ako. Parang adik na naghahanap ng fix. Scene, ang burol. Umakyat ako sa batuhan. Matulis ang mga bato. Ang tsinelas ko ay madulas. Pero wala akong pakialam. Tinaas ko ang kamay ko, hawak ang iPhone. Kaliwa. Kanan. Ikot. Ting. Isang bar. 3 buhay. Binuksan ko agad ang Instagram. Loading. Loading. Ang bagal. Gusto kong ibato ang cellphone ko sa dagat. Pero lumabas din ang unang litrato sa feed, si Mark. Ang ex-husband ko.
Nasa bar. May hawak na beer. Nakatawa. At may kasamang babae. Hindi ko kilala. Nakahawak sa braso niya. Huminto ang mundo ko. Ang sakit. Pisikal na sakit. Parang sinuntok ako sa dibdib. Masaya na siya. 2 buwan pa lang kaming hiwalay, masaya na siya. Habang ako, nandito sa impyerno ng Palawan, nalulusaw sa init. Gusto kong mag-zoom in sa mukha ng babae. Gusto kong tingnan ang profile niya. Sino siya? Mas maganda ba siya? Pinindot ko ang pangalan ng babae. Loading. Biglang. Black screen. Namatay ang phone. Battery empty. No. 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 Sigaw ko. Pinindot ko ang power button ng madiin. Paulit-ulit. Wala. Patay. Ang tanging koneksyon ko sa buhay ko. Nawala na. Gusto kong ihagis ang cellphone. Itinaas ko ang kamay ko para ibato ito sa bato. Pero huminto ako. Kung sisirain ko to, wala na talaga. Binaba ko ang kamay ko. Nanginginig ako. Sa galit. Sa inggit. Sa lungkot. Umupo ako sa bato. Tinago ko ang mukha ko sa palad ko. Sumigaw ako. Isang sigaw na walang boses. Ang hirap huminga. Pagbaba ko ng burol. Nakita ko ang mga lalaki sa barangay. Nakaupo lang sila sa tabi ng bangka. Umiinom ng kape. Naninigarilyo. 7:00 na ng umaga. Bakit hindi sila nagtatrabaho? Bakit nakatulala lang sila sa dagat? Tiningnan ko sila ng masama. Tamad. Isip ko. Lazy. Kaya kayo mahirap. Walang hustle. Walang drive. Ako, kahit bakasyon, nagtatrabaho. Kayo, buhay nyo bakasyon. Ang yabang ko. Ginamit ko ang pagka-superior ko para takpan ang insecurity ko. Minata ko sila para maramdaman kong mas angat ako. Nadaanan ko si Nanay Elena. Ma'am. Okay lang po kayo. Namumutla kayo. I need electricity, sabi ko, Madin. I need to charge. Mamayang gabi pa po ang solar, ma'am. This is ridiculous. Bulyaw ko. Napatingin ang mga tao sa akin. Ang kikano na maarte. Ang dayuhan na nagwawala. Pumasok ako sa kubo. Binagsak ko ang pinto. Humiga ako sa kama. Hawak ko ang patay na cellphone sa dibdib ko. Para itong bangkay ng dati kong buhay. Wala akong magawa. Wala akong malibangan. Napilitan akong harapin ang sarili ko. At ang nakikita ko ay hindi maganda. Ang init ay lalong tumitindi. At sa labas, dumidilim ang langit. May bagyo na paparating. Parang naramdaman ng panahon ang bagyo sa loob ko. Gabi. Hindi lang basta gabi. Dumating ang bagyo. Ang hangin ay umuungal na parang hayop na nasasaktan. Ang ulan ay parang mga bato na bumabagsak sa bubong na yero. Blag. 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 Nasa loob ako ng kubo. Madilim. Ang solar lamp ay patay na. Low bat. Ang cellphone ko ay patay na rin. Ako na lang at ang ingay ng bagyo. Hindi ako makahinga. Ang liit ng kwarto. Parang kabaong. Bawat minuto. Iniisip ko si Mark. Iniisip ko ang babae sa litrato. Sino siya? Kasama ba niya ngayon? Masaya ba sila habang ako ay nabubulok dito? Kailangan kong tumawag. Bulong ko. Baliw na kong baliw. Pero kumbinsido ako na baka may signal sa taas ng burol mayong gabi. Baka dinala ng hangin. Irrational. Yes. Pero ang taong nasasaktan ay hindi nag-isip. Nagre-react lang. Kinuha ko ang flashlight. Mahina na ang baterya. Kinuha ko ang kapot, raincoat, na nakasabit sa pinto. Binuksan ko ang pinto. Wiw! Pumasok ang hangin at ulan. Basang-basa agad ang sahig. Ma'am? Narinig ko ang boses ni Nanay Elena mula sa kabilang kubo. Lumabas siya. May dalang payong na bali-bali na sa hangin. Ma'am Clara. Saan kayo pupunta? Delikado. I need signal, sigaw ko.
Babalik ako agad. Huwag po. Madulas. Ma'am. Hinawakan niya ang braso ko. Hinawi ko siya. Malakas. Leave me alone. Tinulak ko siya palayo. Natumba si Nanay Elena sa putik. Hindi ko siya tinulungan. Tumalikod ako. Tumakbo ako papunta sa burol. Ang puso ko ay bato. Ang utak ko ay apoy. Ang daan ay hindi na daan. Ilog na ito ng putik. Ang sapatos ko ay walang kapit. Bawat hakbang. Lumulubog ako. Ang ulan ay pumapasok sa mata ko. Masakit. Pero tuloy pa rin ako. Kailangan kong makausap si Mark. Kailangan kong sumbatan siya. Ang galit ang fuel ko. Narating ko ang batuhan. Madulas ang mga bato. Lumulumot. Tinaas ko ang cellphone ko. Pinindot ko ang power button, umaasang may himala na nabuhay ito. Black screen. Wala. Patay pa rin. Sumigaw ako sa langit. Weloy. Kasabay ng sigaw ko ang kidlat. Crack boom. Nagulat ako. Umatras ako ng isang hakbang. Maling hakbang. Ang tinapakan kong bato ay gumalaw. Nawalan ako ng balanse. Parang slow motion. Nakita ko ang langit na umiikot. Nakita ko ang flashlight na tumalsik. Tapos, ang bilis. Blag. Tumama ang likod ko. Sa bato. Crack. Narinig ko ang tunog. Tunog ng buto na nababali. Sa kanang binti ko. Dumulas ako pababa ng burol. Putik. Bato. Tinik. Lahat humahagupit sa balat ko. Tumigil ako sa isang hukay sa ibaba. Katahimikan ng isang segundo. Tapos. Sakit. Isang sakit na puti at mainit. Sumigaw ako. Ah! Hinawakan ko ang binti ko. Mali ang porma. Nakabaluktot sa direksyon na hindi dapat. Ang sakit ay tumutuhog hanggang sa utak ko. Sinubukan kong tumayo. Hindi kaya. Bawat galaw ay parang kinukuryente ang buong katawan ko. Tulong! Help! Sigaw ko. Pero ang boses ko ay nilulunod ng ulan. Walang makakarinig sa akin dito. Malayo sa bahay. Nawala ang flashlight ko. Madilim. Sobrang dilim. Nakahiga ako sa putik. Ang tubig ulan ay pumapasok sa ilong ko. Nilalamig ako. Nanginginig. Ito na ba? Dito ba ako mamatay? Ang Clara na executive. Ang Clara na may master's degree. Mamamatay sa putik. Dahil sa isang cellphone. Naalala ko si Nanay Elena. Tinulak ko siya. Iniwan ko siya. Karma, bulong ko. This is karma. Umiyak ako. Hindi dahil kay Mark. Kundi dahil natatakot ako. Wala akong pera dito. Walang credit card na pwedeng iswipe para mawala ang sakit. Wala akong titulo. Isa lang akong basag na katawan sa gitna ng bagyo. Pumikit ako. Hinihintay ko ang katapusan. Ang lamig ay unti-unting namamanhid sa katawan ko. Nawawalan na ako ng malay biglang. May narinig ako. Hindi kulog. Boses. Ma'am Clara. Ma'am. May liwanag na tumama sa mukha ko. Isang gasera, lamp. Nakita ko ang anino ng isang tao. Maliit. Payat. Bumababa sa burol kahit madulas. Hindi siya nakakapot. Basang-basa siya. Si Nanay Elena. Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Walang galit. Walang sumbat. Diyos ko, anak, bulong niya. Hinawakan niya ang ulo ko. Nilagay niya sa kandungan niya. Ang init ng katawan niya ay parang apoy sa yelo. Nandito na si Nanay. Huwag kang matakot. Hindi ko na kaya magsalita. Ang huli kong narinig bago ako nawalan ng malay ay ang dasal niya. At ang realization na ang babaeng tinulak ko palayo. Siya lang ang naghanap sa akin sa dilim. Nagising ako sa sakit. Hindi ito panaginip. Ang bawat pulgada ng binti ko ay parang nilalagari. Amoy luya. Amoy langis.
Amoy usok. Nasa loob na ako ng kubo. Nakahiga sa banig. Ang ilaw ng gasera ay sumasayaw sa dingding. Sa tabi ko, nakaluhod si Nanay Elena. Puro putik ang damit niya. May sugat siya sa siko, siguro noong tinulak ko siya. Pero ang kamay niya, abala sa paghahanda ng mainit na tubig at dahon. Where? Where am I? Garalgal ang boses ko. I need a doctor. Call an ambulance. Tumingin sa akin si Nanay Elena. Ang mata niya ay kalmado, parang dagat pagkatapos ng bagyo. Walang ambulansya dito, anak. Walang doktor sa ganitong oras. Baha ang daan. No. Sigaw ko. Sinubukan kong bumangon. I can't stay here. Ella's leg is broken. Hinawakan niya ang balikat ko. Madiin. Higa, utos niya. Hindi pakiusap. Utos. Kung gagalaw ka, lalong masisira ang buto mo. Ako na ang bahala. Ikaw, tumawa ako ng mapait. You're not a doctor. You're just. Hindi ko na tinuloy. You're just a villager. Hindi siya sumagot. Kumuha siya ng bote ng langis. Lana. Coconut oil with herbs. Pinainit niya ito sa apoy ng gasera. Hinubad niya ang sapatos ko. Dahan-dahan. Pero napasigaw pa rin ako. Ah! Stop! Don't touch it. Kailangan nating ibalik ang buto, sabi niya. Nakadislocate. Kapag pinalamig natin to, hindi ka na makakalakad habang buhay. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy. Kagatin mo ito. Sabi niya. Inabot sa akin ang malinis na retaso ng tela na nakapulupot sa kahoy. Umiling ako. No. I want painkillers. Drugs. Give me drugs. Wala tayong gamot. Ito ang gamot mo. Tapang. Sinaksak niya ang tela sa bibig ko. Wala akong nagawa. Hinawakan niya ang binti ko. Ang kamay niya ay mainit. Magaspang. Tumingin siya sa mata ko. Hinga ng malalim. Clara. Isa. Dalawa. Crack. Ang mundo ay naging puti. Kumagat ako sa tela. Ella nalili. Ang sigaw ko ay nakulong sa lalamunan ko. Ang luha ko ay tumalsik sa pisngi. Pakiramdam ko. Humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Binalik niya ang buto. Walang anesthesia. Walang x-ray. Pakiramdam. Helot. Ginamit niya ang 1,000 taong kaalaman ng mga ninuno niya. Hinaplos niya ang binti ko gamit ang mainit na langis. Mabilis. Madiin. Unti-unti. Ang tiputing sakit ay naging pulang sakit. Masakit pa rin. Pero hindi na matalim. Pumipintig na lang. Kumuha siya ng 2 piraso ng kawayan. Tinali niya sa gilid ng binti ko. Splint. Mahigpit. Ayos na, bulong niya. Nasa lugar na. Nakahiga ako. Hinihingal. Basang-basa ng pawis. Tinanggal ko ang tela sa bibig ko. Lasa itong luma. Pero lasang. Ligtas. Tiningnan ko si Nanay Elena. Pagod na pagod siya. Hinihilot niya ang sarili niyang balikat. Yung balikat na tinulak ko kanina. Biglang bumugso ang hiya. Isang alon ng kahihiyan na mas masakit pa sa bali ng buto. Ako ang mayabang. Ako ang nagmamarunong. Tinulak ko siya sa putikan. Pero binuhat niya ako pauwi. Paano? Ang liit niya. Ang bigat ko. At inayos niya ako. Bakit? Tanong ko. Mahina. Bakit mo ako tinulungan? Ang sama ng ugali ko sayo. Tumingin siya sa akin. Pinunasan niya ang putik sa noo ko gamit ang isang mainit na tuwalya. Kasi nasasaktan ka, sagot niya. Simple lang. Walang moral lesson. Walang sermon. Kasi nasasaktan ka. Sa mundo ko sa Manila, tinutulungan ka lang kung may pakinabang ka. O kung may bayad. Dito, tinutulungan ka dahil tao ka. Matulog ka na, sabi niya. Bantayan kita. Umupo siya sa sahig sa tabi ng banig ko. Sumandal sa dingding.
Pumikit siya. Pero alam kong gising siya. Tinitigan ko siya. Ang babaeng ito, na tinawag kong walang pinag-aralan. Siya ang nagligtas sa akin. Ang resort na ito na tinawag kong impyerno. Ngayon ay ospital ko. Pumikit ako. Sa labas, tumitila na ang ulan. Sa loob, may nabasag sa akin. Hindi lang buto, kundi ang pader na itinayo ko sa puso ko. 3 araw. 3 araw na akong nakapako sa banig na ito. Ang mundo ko ay lumiit sa 4 na kanto ng kubo ni Nanay Elena. Ang binti ko ay nakatali sa kawayan. Mabigat. Hindi may galaw. Para sa isang babaeng sanay na nagpapatakbo ng kumpanya. Sanay na nag-uutos, sanay na in control. Ito ay kamatayan. Ang kawalan ng kalayaan ay mas masakit pa sa bali ng buto. Ang init ay walang patawad. 2:00 ng hapon. Ang hangin ay nakatigil. Nakahiga ako. Naliligo sa sarili kong pawis. Walang aircon. Walang Netflix. Walang distraction. Napilitan akong titigan ang kisam. Napilitan akong titigan ang buhay ko. Nanay. Tawag ko. Mahina. Nahihiya ako. Sobrang hiya. Pumasok si Nanay Elena. Po, Ma'am Clara. May masakit ba? Umiling ako. Kumapit ako sa banig. Kailangan ko pong umihi. Ito ang pinakamababang punto ng buhay ko. Ang marketing director na laging naka-heels at power suit. Ngayon ay humihingi ng arinola, bedpan, sa isang estranghero. Kinuha ni Nanay Elena ang arinola. Plastik na kulay asul. Tinulungan niya akong umangat. Inalalayan niya ako. Walang pandidiri sa mukha niya. Walang awa na nakakainsulto. Para lang siyang nagpapalit ng lampi ng bata. Trabaho lang. Nang matapos ako, kinuha niya ang arinola. Ako na po magtatapon, ma'am. Lumabas siya. Pumikit ako. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit ng binti, kundi dahil sa pagkawasak ng ego ko. Dati, akala ko ang pera ang nagbibigay ng dignidad. Ngayon, wala akong silbi. At ang babaeng tinawag kong walang pinag-aralan ang naglilinis ng dumi ko. Bumalik siya may dalang mangkok. Tanghalian. Lugaw. Rice porridge. Malabnaw. Maraming tubig, kaunting kanin. May kaunting luya at asin. Walang manok. Walang itlog. Kain na po, ma'am. Pampalakas, sabi niya. Tinikman ko. Walang lasa. Mainit lang. Ito ang kinakain nila araw-araw. Carbohydrates at tubig. Paano sila nabubuhay dito? Sa labas ng bintana. Narinig ko ang tawanan. Tiningnan ko sila mula sa siwang ng sawali. Nandoon si Nanay Elena at ang isang maliit na bata, ang apo niya. Si Buboy. Naghahati sila sa isang pirasong tuyo, dried fish. Isang maliit na isda para sa 2 tao. Dinudurog nila sa kanin. Naglalaro sila kung sino ang makakakuha ng ulo ng isda. Akin to, Lola, sabi ni Buboy. Sige na, sayo na ang mata para luminaw mata mo. Tawa ni Nanay. Tumatawa sila. Malakas. Tutu. Binaba ko ang kutsara ko. Nawalan ako ng gana. Hindi dahil sa lasa ng lugaw, kundi dahil sa nakikita ko. Bakit sila tumatawa? Wala silang pera. Ang bahay nila ay gawa sa damo. Ang ulam nila ay isang pirasong isda. Ang bisita nila ay isang supladang babae na galing Manila. Dapat malungkot sila. Dapat nagrereklamo sila. Gaya ko. Ako. Na may kondo sa Makati. May sasakyan. May insurance. Pero gabi-gabi akong umiiyak sa unan ko. Umiinom ako ng sleeping pills para lang makatulog. Sila sa sahig natutulog. Pero ang tawa nila, parang musika. Is it ignorance? Tanong ko sa sarili ko. Tanga ba sila kaya masaya sila? O baka ako ang tanga. Tiningnan ko ang lugaw ko. Ang lugaw na binigay nila sa akin ay puno ng kanin. Ang lugaw nila sa labas ay puro sabaw.
Binigay nila sa akin ang laman. Tinira nila sa sarili nila ang isabaw. Pumasok si Buboy sa kwarto. 5 taong gulang. Maitim, payat, malaki ang mata. Tumigil siya sa pinto. Nakatingin sa akin. Natakot yata sa monster na nakahiga. Pasok ka, sabi ko. Sinubukan kong ngumiti pero parang ngiwi lang. Lumapit siya. Dahan-dahan. May hawak siyang bulaklak. Gumamela, hibiscus. Pinita sa labas. Nilapag niya sa tabi ng unan ko. Para sa'yo po. Para gumaling ka. Hinawakan ko ang bulaklak. Pula. Buhay na buhay. Wala itong presyo. Hindi ito galing sa flower shop. Pero ito ang pinakamagandang bulaklak na natanggap ko. Mas maganda pa sa mga roses na binibigay ni Mark kapag nag-aaway kami dati para patawarin ko siya. Dahil ang mga roses na yun ay suhol. Ang bulaklak na to ay pag-asa. Salamat, Buboy, sabi ko. Tumakbo siya palabas. Lola. Kinausap ako ng maam. Napaluha ako ulit. Nakakulong ako sa kubo na ito. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Bumukas ang pinto ng selda ko. Hindi ang pinto ng kubo. Kundi ang pinto ng puso ko. Gabi. Hindi ko alam kung anong oras na. Nawala na ang oras. Ang alam ko lang ay init. Sinusunog ako. Ang lagnat ay parang apoy na gumagapang sa ilalim ng balat ko. Nanginginig ako. Chills. Ang ngipin ko ay nagbabanggaan. Tak-tak-tak. Ang kumot ay basang-basa ng pawis. Pero nilalamig pa rin ako. Impeksyon ba ito? O stress? Hindi ko na alam. Ang utak ko ay nagsimulang maglaro. Sin, ang bangungot. Pumikit ako at nakita ko ang opisina ko sa Makati. Ang mga telepono. Tumutunog lahat. Ring. Ring. Ang mga email. Lumilipad sa ere parang mga paniki. Clara, the report. Clara, sales are down. Tapos nagbago ang eksena. Nakita ko si Mark. Nakatayo sa pinto. May hawak na maleta. Aalis na ako, Clara, sabi niya. Malamig. Walang emosyon. Bakit, sigaw ko. Binigay ko sa'yo lahat. Binigay mo ang pera mo, sagot niya. Pero hindi mo binigay ang sarili mo. Tumalikod siya. Hinabol ko siya. Pero hindi ako makagalaw. Ang binti ko. Mabigat. Mark. Huwag mo akong iwan. Mark. Please. Sumigaw ako sa dilim. Umiiyak. Nagmamakaawa. Ang executive na matapang. Ngayon ay isang batang natatakot sa dilim. Action ang angkla. Biglang. May humawak sa kamay ko. Maliit. Magaspang. Pero mainit. Hush! Hush! Isang boses. Hindi boses ni Mark. Maliit na boses. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Madilim ang kwarto. Pero sa tabi ng banig ko may anino. Si Buboy. Nakaupo siya sa sahig. Yakap ang tuhod. Ang isang kamay niya nakahawak sa kamay ko. Mahigpit. Ang mga mata niya. Malaki at nakatitig sa akin. Hindi takot. Bantay. Maam. Okay lang po, bulong niya. Bangungot lang yan. Dialogue, Anghele. Tubig, garalgal ang boses ko. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang baso at pitsel sa gilid. Inalalayan niya ang ulo ko. 5 taong gulang lang siya. Pero ang galaw niya ay parang matanda. Sanay na sanay mag-alaga. Uminom ako. Ang tubig ay malamig sa lalamunan. Bumalik ang ulirat ko ng kaunti. Nasaan si lola mo? Tanong ko. Tulog po. Pagod si lola. Ako muna bantay. Ako muna bantay. Ang batang ito. Nagpupuyat para sa akin. Para sa estranghero na sumigaw sa lola niya. Humiga ulit ako. Nanginginig pa rin. Hinawakan ulit ni Buboy ang kamay ko. Sinimulan niyang humuni. Esananan, lenanan. Isang kanta. Ili-ili tulog anay.
Isang lumang Visayan lullaby. Hindi ko naiintindihan ang lyrics. Pero naiintindihan ko ang tono. Tono ng pagmamahal. Tono ng kaligtasan. Pinigan niya ang kamay ko. Huwag ka nang umiyak. Ma'am. Nandito naman si Buboy eh. Internal monologue ang pagkabasag. Doon. Doon ako nasira. Bumaha ang luha sa mata ko. Hindi dahil sa lagnat. Ang ex-husband ko, iniwan ako noong kailangan ko siya. Ang mga kaibigan ko sa trabaho. Nakalimutan ako nung nag-resign ako. Pero ang batang ito, na walang-wala. Binigay niya sa akin ang kaisa-isang bagay na meron siya, ang oras niya. Tiningnan ko ang kamay namin. Ang kamay kong maputi, makinis, pero nanginginig. Ang kamay niyang maitim, may dumi sa kuko. Pero matatag. Anong karapatan kong magreklamo sa buhay? Anong karapatan kong sabihin poor sila? Siya ang mayaman. Puno ang puso niya. Ako ang pulubi. Salamat, Buboy, bulong ko. Pinikit ko ang mata ko. Ang kanta niya ay naging kumot na bumalot sa akin. Ang init ng lagnat ay napalitan ng init ng pagtanggap. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo. Sa sahig ng isang kubo. Natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Walang sleeping pills. Hawak lang ng isang bata. Nagising ako. Wala na ang apoy sa katawan ko. Wala na ang lagnat. Mahina pa rin ako pero malinaw na ang isip ko. Ang bagyo ay tumigil na. Mula sa bintana. Nakikita ko ang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng sawali. Ang hangin ay amoy lupa at bagong simula. Bumangon ako ng dahan-dahan. Ang binti ko ay masakit pa rin. Pero kaya nang igalaw ng kaunti. Nakita ko si Nanay Elena sa sulok. Naghahanda ng kape. Mukha siyang pagod. Malalim ang eyebags. Siguro ay hindi siya natulog kakabantay sa akin. Gising na po pala kayo, ma'am, bati niya. Ngumiti siya. Yung ngiti na walang hinihintay na kapalit. Pero ako. Sanay ako sa transaksyon. Sa mundo ko, lahat ay may presyo. Service katumbas equals payment. Kindness katumbas equals debt. Hindi ako mapakali na may utang ako. Dialogue ang tanong. Nanay, tawag ko. Seryoso. Po. Magkano? Natigilan siya sa pagtitimpla. Alin po? Ito, tinuro ko ang binti ko, ang kwarto, ang pagkain. Ang pag-aalaga nyo. Ang abala. Magkano ang sisingilin nyo? Babayaran ko lahat pagbalik ko sa bayan. Double. Triple. Nawala ang ngiti ni Nanay Elena. Hindi siya nagalit. Tinitigan niya lang ako ng matagal. Parang binabasa niya ang kaluluwa ko. Sa tingin mo ba, ginawa ko to para sa pera? Hindi, sagot ko agad. Pero, hindi tayo magkakilala. Tinarayan kita. Tinulak kita. Pero inalagaan mo ako. Humina ako ng malalim. Sa Maynila, walang libre. Kung walang pera, walang tulong. Kaya hindi ko maintindihan. Bakit? Sin ang sagot. Lumapit si Nanay Elena. Inabot sa akin ang kape. Mainit. Maitim. Umupo siya sa bangko sa harap ko. Pinunasan niya ang kamay niya sa duster niya. Ma'am Clara, panimula niya. Mayaman kayo. Nakita ko ang gamit nyo. Mahal. Tumango ako. Pero noong unang gabi nyo dito, narinig kitang umiiyak, sabi niya. Nanigas ako. Narinig niya pala. Narinig ko ang iyak mo kahit may bagyo. Iyak ng taong hindi makatulog. Iyak ng taong mabigat ang puso. Tumingin siya sa labas ng bintana. Kami dito, mahirap lang. Minsan walang ulam. Minsan walang kuryente. Humarap siya sa akin ulit. Pero kapag gabi, mahimbing ang tulog namin. Bakit, tanong ko, halos pabulong. Kasi wala kaming tinatapakang tao, sagot niya. Simple. Diretso. At kapag may nangangailangan, tumutulong kami. Kasi ma'am. Kung iniwan kita sa ulan noong gabing yon, sa tingin mo makakatulog ako? Natigilan ako. Konsensya. Iyon ang sagot.
Hindi siya tumulong para sumikat. Hindi para magkapera. Tumulong siya para maprotektahan ang kapayapaan ng isip niya. Ang pera nauubos. Dagdag niya. Pero ang himbing ng tulog, hindi nabibili yan. Internal monologue ang realization. Napaupo ako ng maayos. Para akong sinampal ng katotohanan. Ako si Clara. May milyon sa bangko. Pero umiinom ako ng Xanax at sleeping pills gabi-gabi. Bakit? Kasi sa trabaho ko marami akong tinalo. Marami akong sinagasaan para umangat. Kasi sa marriage ko naging selfish ako. Kaya pala hindi ako makatulog. Masyadong maingay ang konsensya ko. Si Nanay Elena. Wala siyang aircon. Banig lang ang higaan. Pero ang tulog niya ay tulog ng matuwid. Sleep of the just. Ang tulong niya sa akin ay hindi investment. Ito ay paraan ng pamumuhay. Sorry po, sabi ko. Yumuko ako. Sa unang pagkakataon, ang sorry ko ay hindi scripted. Sorry kung inisip ko na pera lang ang habol nyo. Sorry kung naging masama ako. Hinawakan ni Nanay Elena ang kamay ko. Tapos na yon, anak. Ang mahalaga, buhay ka. At magaling ka na. Action ang pagbabago. Uminom ako ng kape. Mapait. Walang asukal. Pero ninamnam ko ito. Dati, nagmamadali ako uminom ng kape para magising at magtrabaho. Ngayon, umiinom ako ng kape para damhin ang umaga. Tumingin ako sa labas. Nakita ko si Buboy na naglalaro sa putikan. Masaya. Nakita ko ang asawa ni Nanay na nag-aayos ng lambat. Hindi na sila mukhang tikawawa sa paningin ko. Sila ang mayaman. Sila ang may peace of mind. Ako ang dukha na nagpapalimos ng tulog. Nanay. Sabi ko. Po. Turuan niyo ako. Nang ano po? Turuan niyo akong mabuhay ng dahan-dahan. Ngumiti si Nanay Elena. Sige ba? Magsimula tayo sa paghihimay ng malunggay. Ika-4 na araw. Kaya ko na maglakad ng paika-ika gamit ang tungkod na kawayan. Pero ang hamon na yon ay hindi ang binti ko. Ang hamon ay ang oras. Sa Manila, ang oras ay pera. Every second counts. Dito, ang oras ay tubig. Dumadaloy lang. Walang nagmamadali. At para sa akin, nakakabaliw ito. Pinaupo ako ni Nanay Elena sa harap ng isang bilaos, winnowing basket. Puno ito ng malunggay moringa leaves. Himayin mo. Anak. Para sa tinola mamaya. Tiningnan ko ang mga dahon. Ang dami. Libo-libo. Kailangan kong tanggalin ang maliliit na dahon sa tangkay. Isa-isa. Seriously, isip ko. Wala bang machine para dito? O prepacked sa grocery? Scene. Ang paghihimay. Nagsimula ako. Mabilis. Snap. 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 Gusto kong matapos agad. Target, tapusin ito in 0 minutes. Efficiency. Productivity. Pero napansin ako ni Nanay Elena. Ma'am, dahan-dahan lang. Nadudurog ang dahon. Pumapait ang lasa. Huminto ako. Bakit kailangan dahan-dahan? Pareho lang naman yan kakainin. Ngumiti siya. Hindi ito karera. Clara. Ang paghihimay ay pahinga. Damhin mo. Bumuntong hininga ako. Okay. Fine. Binagalan ko. Hinawakan ko ang tangkay. Hinila ko ng marahan. Ang amoy ng dahon ay sariwa. Amoy lupa. Amoy ulan. Ang dagta sap ay dumikit sa daliri ko. Unti-unti. Tumahimik ang utak ko. Wala akong iniisip na deadline. Wala akong iniisip na report. Ang focus ko lang ay ang berdeng dahon sa kamay ko. 1. 2. 3. Nakaka-hypnotize. Sa opisina. Kaya kong mag-reply sa 5 email habang nasa meeting. Multitasking queen. Pero dito, tinalo ako ng isang tangkay ng malunggay.
Dito ko naintindihan, ang multitasking ay paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay pero walang ginagawang maayos. Dito, monotasking ang hari. Isang bagay lang. Pero buong puso. Scene ang apoy. Pagkatapos nagluto kami. Hindi gastov. Kahoy. Uling. Kailangan naming paypayan ang apoy para magbaga. Whoosh! Whoosh! Ang usok ay masakit sa mata. Ang bagal naman. Reklamo ko. Gutom na ako. Huwag mong madaliin ang apoy, sabi ni nanay. Kapag minadali mo, sunog sa labas, hilaw sa loob. Hilaw sa loob. Parang ako. Mukha akong luto sa labas, successful, maganda. Mayaman. Pero sa loob. Hilaw. Bata. Hindi pa buo. Pinanood ko ang apoy na sumayaw. Naghintay kami. Hindi kami nag-usap. Dati, takot ako sa dead air or awkward silence. Pero ngayon, ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay payapa. Scene. Ang takip silim. Hapon. Dinala ako ni Buboy sa dalampasigan. Sunset. Ang langit ay nagbago ng kulay. Mula asul, naging orange, naging violet. Sobrang ganda. Breathtaking. Automatiko ang kamay ko. Kinapa ko ang bulsa ko. Phone. Kailangan kong pikturan to. Kailangan kong story. Caption, healing. Sunset Palawan. Pero wala akong phone. Nasa kubo, patay na. Na-frustrate ako. Sayang. Walang makakakita. Hinawakan ni Buboy ang kamay ko. Tita Clara, tingin ka lang. Tinuro niya ang araw na lumulubog sa dagat. Panoorin mo lang hanggang mawala. Huwag kang kumurap. Tumingin ako. Hindi sa screen ng cellphone. Kundi sa totoo. Nakita ko ang pagbabago ng kulay na hindi kayang hulihin ng kamera. Nakita ko ang paghalik ng araw sa tubig. Naramdaman ko ang hangin sa mukha ko. Dati, nanonood ako ng sunset para sa likes. Para patunayan sa iba na masaya ako. Ngayon, nanonood ako ng sunset para sa sarili ko. Para maramdaman kong buhay ako. Ang ganda pala ng mundo kapag hindi mo ito tinitingnan sa loob ng rectangle. Ang ganda pala ng memorya kapag hindi mo pinipilit save sa cloud. Umupo ako sa buhangin. Wala akong litrato ng sunset na ito. Wala akong may papakita sa Facebook. Pero nakatatak ito sa utak ko. Yeah. Apatly, permanent. Hindi ko kailangan ng audience, bulong ko. Hindi ko kailangan ng validation. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ng Palawan ay pumasok sa baga ko. Nilabas ko ang hangin ng Makati. Ang stress. Ang pressure. Exhale. Napatingin ako sa kamay ko. May mansa ng malunggay. May amoy ng usok. Madumi. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako diring-diri. Proud ako. Dahil ito ang amoy ng taong nabubuhay, hindi lang nagtatrabaho. Nanay, sabi ko sa isip ko. Naiintindihan ko na. Ang kabagalan ay hindi katamaran. Ang kabagalan ay respeto sa oras. Ika-7 araw. Oras na. Dumating na ang bangka na maghahatid sa akin pabalik sa bayan. Nakaimpake na ako. Ang Rimowa luggage ko ay puno ulit pero magaan na ang pakiramdam ko. Nakatayo kami sa dalampasigan. Si Nanay Elena, si Buboy at ako. Ang araw ay masakit sa mata pero ayoko nang magsunglases. Gusto kong makita sila ng malinaw. Kinuha ko ang sobre sa bag ko. Puti. Makapal. Naglalaman ito ng 50,000 pesos. US dollars 1,000. Para sa akin, maliit lang to, isang bag lang to, pero para sa kanila, bubong na ito. Pag-aaral na ito ni Buboy ng ilang taon. Puhunan na ito sa bangka. Ito ang paraan ko ng pagbawi. Ito ang currency of apology ko. Nanay, tawag ko. Inabot ko ang sobre. Tanggapin niyo po. Para kay Buboy. Para sa bahay. Tiningnan ni Nanay Elena ang sobre. Hindi niya kinuha agad. Tumingin siya sa akin. Walang kislap ng kasakiman sa mata niya. Ano to, Clara? Tulong po. At bayad.
Sa abala. Sa pagkain. Sa lahat. Dahan-dahan niyang kinuha. Binuksan niya. Nakita niya ang dami ng pera. Nanlaki ang mata ni Buboy. Pero si nanay, seryoso lang. Hinihintay ko ang isalamat. Diyos ko, salamat. Hinihintay ko ang pagtalon sa tuwa. Yun ang reaksyon ng mga tao sa opisina kapag binibigyan ko ng bonus. Pero hindi. Kumuha si Nanay Elena ng pera mula sa sobre. Hinati niya. Binalik niya ang kalahati sa sobre. At inabot niya pabalik sa akin ang sobreng may laman pa rin. Nanay, naguluhan ako. Bakit? Kulang ba? Kaya kong dagdagan. Sobra, putol niya. Sobrang laki nito, Clara. Pero kailangan niyo yan. Para sa bubong. Para sa school, jeep ko. Tinulak ko pabalik ang kamay niya. Sa inyo na yan. Please. Tanggapin niyo na para. Para wala na akong utang na loob. Ngumiti si Nanay Elena. Isang ngiti na puno ng misteryo. Hinawakan niya ang kamay ko at sa pilitang nilagay ang sobre sa palad ko. Kinuha ko ang kalahati. Sapat na iyon para sa yero at bigas, sabi niya. Ang kalahati. Itago mo. Bakit? Naiinis na ako. Ayaw ko ng pera. Gusto kong ibigay sa inyo. Tumingin siya sa akin, diretsyo sa mata. Clara, kapag kinuha ko lahat ito, tapos na tayo. Natigilan ako. Ano? Kapag binayaran mo ako ng buo, ibig sabihin quits na tayo. Wala na tayong koneksyon. Transaksyon lang. Hinaplos niya ang pisngi ko. Binalik ko ang kalahati. Para may pamasahe ka pabalik dito. Para may pamasahe ka pabalik dito. Bumagsak ang balikat ko. Ang lalamunan ko ay sumikip. Sa mundo ko, binabayaran mo ang utang para makalaya ka. Para putulin ang tali. Dito. Nag-iwan sila ng utang para manatili ang tali. Hindi niya gusto ang pera ko. Gusto niya lae. Gusto niyang bumalik ako. Gusto niyang maging parte pa rin ako ng buhay nila. Ang kalahating pera ay hindi sukli. Ito ay imbitasyon. Invitation to come home. Hindi ko na napigilan. Binitiwan ko ang maleta. Niyakap ko si Nanay Elena. Mahigpit. Ang amoy niya ay amoy araw, amoy isda, amoy pawis. Pero ito ang pinakamabangong amoy sa mundo. Umiyak ako sa balikat niya. Hindi iyak ng batang takot. Kundi iyak ng anak na natagpuan ng ina. Babalik ako, nanay, hikbi ko. Babalik ako. Hihintayin kita, bulong niya. Lumapit si Buboy. Yumakap sa binti ko. Tita Clara, pasalubong ko ha. Bola. Buboy. Bola. At sapatos. At baggi. Humiwalay ako sa yakap. Pinunasan ko ang luha ko. Hawak ko ang sobre na may kalahating pera. Ito ang pinakamahalagang pera sa wallet ko ngayon. Hindi ko ito gagastusin. Ito ang tiket ko pauwi. Sumakay ako sa bangka. Umandar ang makina. Kumaway sila habang lumalayo ang bangka. Lumiit ng lumiit ang figure ni Nanay Elena. Pero ang puwang niya sa puso ko. Lumaki ng lumaki. Tumingin ako sa sobre. Ang pera ay papel lang. Pero ang kalahating ito. Ito ay pangako. Manila. LA Terminal 3. Bumalik na ako sa real world. Ang ingay. Ang gulo. Ang hangin ay amoy gasolina, hindi amoy dagat. Ang mga tao ay nagmamadali, nakasimangot, tumatakbo na parang maubusan ng bukas. Dati, isa ako sa kanila. Dati, ang bilis ng lakad ko ay kasing bilis ng tibok ng puso ko, laging panic, laging late. Pero ngayon, iba na. Naglalakad ako ng dahan-dahan. May tungkod pa rin ako. Paika-ika. Pero hindi ako nahihiya. Ang pilay na ito ay hindi kahinaan. Ito ay tropeo. Trophy. Paalala na nabasag ako pero nabuo ulit. Scene, ang pagbuhay ng telepono. Umupo ako sa isang bench habang hinihintay ang Grab. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag full charge. Huminga ako ng malalim. Handa na ako, bulong ko. Pinindot ko ang power on, lumiwanag ang screen. Ting!
Ting! Ting! Ting! Sunod-sunod na tunog. Notification flood. 150 emails. 40 messages. 5 missed calls galing kay Mark. Tiningnan ko ang pangalan niya sa screen. Mark calling. Dati, manginginig ang kamay ko. Iisipin ko, galit ba siya? Anong sasabihin ko? Ngayon? Tiningnan ko lang. Walang takot. Walang sakit. Wala. Indifference. Kawalan ng pakialam. Ang kabaligtaran ng pagmamahal ay hindi galit. Ang kabaligtaran ng pagmamahal ay kawalan ng pakialam. Nag-swipe ako sa message niya. Let's talk. Where are you? Nag-type ako ng reply. Maikli. I caught. I'm back. Let's meet at the lawyer's office next week. I'm ready to sign. Sent. Sinubsob ko ang phone sa bag, hindi ko na kailangang magtago. Haharapin ko ang divorce. Haharapin ko ang boss ko. Dahil alam ko na kung sino ako kapag tinanggal ang titulo ko, ako si Clara. Ang babaeng kayang mabuhay sa lugaw at kawayan. Kung kinaya ko yun, kaya ko to. Internal monologue, ang peklat. Hinawakan ko ang binti ko. May peklat na maiiwan dito. Maganda yan. Ang peklat ay pruweba na naghilom ang sugat. Tiningnan ko ang wallet ko. Nandoon ang sobre. Ang kalahating pera ni Nanay Elena. Nakangiti ako. Sa gitna ng syudad na puno ng mga taong naghahabol sa pera. Dala ko ang ipera na hindi pwedeng gastusin. Ang tiket pauwi. Narration, ang huling pahina. Habang nasa taxi, binuksan ko ang journal ko. Ang huling pahina ay blanko. Kinuha ko ang ballpen. Ang kamay ko ay hindi na nanginginig. Ang sulat ko ay hindi na magulo. Sinulat ko ang huling entry. Hindi ito nobela. Katotohanan lang. Pumunta ako sa Pilipinas para tumakas sa dati kong buhay. Akala ko makakahanap ako ng paraiso. Ang nahanap ko ay bagyo, putik. At bali ng buto. Pero nahanap ko rin ang sarili ko. Ang buhay ay hindi kailangang maging perpekto para maging masaya. Kailangan lang. Hindi ka nag-iisa. Hindi na ako tumatakas. Nandito na ako. At sa susunod na mapagod ako, alam ko na ang daan pauwi. Kay nanay. Kay Buboy. Sa Palawan. Action, ang pagsasara. Isinara ko ang notebook. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang traffic sa EDSA ay impyerno pa rin. Ang billboard ay puro ads ng pampaputi at kondo. Wala namang nagbago sa Manila. Pero tumingin ako sa driver. Mukhang stress na stress. Kuya, sabi ko. Po. Huwag kang magmadali. Makakarating din tayo. Nagulat si Manong driver. Tumingin sa rear view mirror. Umiti ako. Isang ngiti na galing kay Nanay Elena. Sumandal ako sa upuan. Pumikit. At sa gitna ng ingay ng syudad. Narinig ko ang alon. Narinig ko ang ili-ili tulog anay. Payapa.